Nauubusan na ng kuryente ang mga AI data center. Pero hindi ito dahil sa iniisip mo. Ito ang totoong dahilan kung bakit mo nakikita ang mga balita. Kailangan ng AI ng sobrang daming kuryente kaya lumalala ang sitwasyon mo. Habang sumisikat ang AI, maaaring magkulang ang kuryente dahil sa data center. Itinatampok ng AI ang pagtaas ng enerhiya at kahusayan ng mga data center. Libo-libo pa ang mga balita na halos pareho ang sinasabi. Nilalantakan ng mga AI data center ang ating mga power grid. Kumukonsumo sila ng enerhiya ng mas mabilis kaysa kaya nating gawin at may katotohanan talaga doon. Ang GPU na mahalaga sa AI ay maaaring magpataas ng konsumo ng kuryente sa data center ng hanggang 10 beses kumpara sa karaniwan. Kahit magawa pa nating magtayo agad ng 100 nuclear power plant gamit ang mahiwagang wand, hindi pa rin ito solusyon. Bakit? May isang bagay tayong hindi nakikita. Sa kalaunan, maaaring maging isa ang AI data center sa 4 na kabalyero ng apocalypse na nagpapalala ng klima. Pero may teknikal na detalye na madalas di napapansin. Isang hardware na nagdedesisyon kung pwedeng ikabit ang data center sa grid, ang mga transformer. Ito ang malalaking makinang nagkokonekta sa mga data center sa power grid na halos abot na ang limit. At iyon pa lang ang unang hadlang. Isipin mo ito. Gumawa tayo ng 100 nuclear power plant na maglalabas ng napakalakas na enerhiya. Parang may Ferrari ka na kayang umabot mula 0 hanggang 100 ng mas mabilis pa kaysa sa pagbahing mo, at sa isang bukas na kalsada, pwede mong tapakan ang silinyador buong araw. Ang AI data center ay parang dambuhalang katayan sa gilid ng bayan na tumatakbo 24/7 at laging kailangan ng supply. Ang grid, kable, substations, at transformers ang nagsisilbing kalsada ng sistema. Kapag di kinaya ng kalsada ang trapiko, baliwala ang Ferrari. Dito mahalaga ang transformer. Isipin mong kalsada ang dadaanan ng Ferrari mo papuntang katayan. Kapag barado ito, kahit mabilis ang kotse mo, di ka makakarating. Kaya kung walang tamang mga transformer, parang hindi na rin umiiral ang kuryente. At ang mga transformer na tinutukoy natin dito ay hindi yung mga makikita mo sa bahay mo. Malalaki at espesyal ang mga kagamitang ito, kasing laki ng refrigerator at karaniwan ay made to order. Pero paano nga ba talaga gumagana ang isang transformer at ano ang dahilan kung bakit napaka-espesyal nila para sa kanilang gawain? Siyempre, hindi praktikal na magtayo ng isang bilog ng mga AI data center sa paligid mismo ng isang power station. Karamihan ng kuryenteng nagpapakain sa mga data center na ito ay kailangang maglakbay ng 10 o daan-daang milya. Pinapataas ng mga transformer ang boltahe para makalayo ang kuryente nang hindi agad nauubos. Para ipagpatuloy ang ating naunang talinghaga, iyon ang Ferrari na nagre-refuel, nagpapainit ng makina at pagkatapos ay bumubulusok sa highway sa pinakamabilis na takbo. Habang palapit ang Ferrari sa katayan, kailangan nitong bumagal o babangga ito sa gusali at magdudulot ng apoy. Ganon din sa kuryente, kailangan ng dagdag na mga transformer sa AI data center para ibaba ang boltahe. Kung di mo makuha ang step-down transformer, posibleng masunog lahat dahil sa maling boltahe, lalo na't mahirap makahanap nito ngayon. Noong sumiklab ang AI boom, noong 2020, nagtayo ng mga kumpanya at inagaw ang limitadong supply. Hanggang ngayon, hindi pa rin sapat ang produksyon at malayo pa ito. Kaya nagiging masama ang sitwasyon. Pinalalala pa ng isang halos di mapansing bagay ang kakulangan na ito. Maraming kumpanya ang nagtatayo ng data center at agad nagre-reserba ng kuryente kahit di pa ito umiiral. Hindi agad gumagana ang malaking AI pasilidad dahil hindi basta makakakuha ng kuryente. Kailangan munang mag-apply ng mga kumpanya, kumuha ng mga pahintulot at kumonekta sa isang grid system na puno na. Kaya kailangan nilang pumila at matindi ang pila na yon. Maaga nang nagbubuk ng kapasidad ang mga kumpanya, kadalasan lampas pa sa kailangan para masiguro ang kanilang pwesto. Hindi nila ito ireserba dahil siguradong gagamitin, kundi para hindi maagaw ng iba, kaya nagkakaroon ng phantom congestion. Sa papel, puno na ang grid at may nakareserbang watt, pero sa totoo, haka-haka lang ang bahagi ng demand na yan. May ilang proyekto na maaantala, may ilan na babawasan ang laki at may iba na tuluyang iiwanan at hindi ito kayang malaman ng grid. Tinuturing ng mga utility at operator na mahalaga lahat ng request. Kaya nagre-reserba sila ng espasyo, nagpaplano ng resources, upgrades at minsan kagamitan.
Humahaba ang paghihintay dahil kulang ang transformer at lumalala ang sitwasyon. Gaano kalaki ang kakulangan ng supply ng transformer? Sa simula ng 2024, maaaring abutin ng 4 na taon ang paghihintay sa mga bagong transformer. Mataas ang demand, mababa ang supply, kaya tataas ang presyo. Pero baka hindi naman ganun kasama. Pwede pala. Minsan, tumaas ng 70% ang presyo ng mga transformer mula 2020 kaya malalaking kompetisyon lang ang nakakabili. Sana nakita na ng mga tao na mangyayari ito, lalo na't parang inuulit lang ang nangyari. Noong 1980, ang American Power Grid ay unang itinayo noong dekada 60 at 70. Booming dati ang industriya ng transformer sa Amerika, pero noong 1980 hinati at inilipat sa ibang bansa ang produksyon. Nauwi ang bansa sa pag-asa sa mga dayuhang gumagawa para sa halos 80% ng supply ng transformer nito, karamihan mula sa Mexico at China. Pero hindi lang paggawa ng mga transformer ang nagiging hadlang sa mga pangangailangan sa enerhiya ng lahat ng mga data center na ito. Kasama rito ang mga pangunahing materyales para sa paggawa ng transformer tulad ng tanso at electrical steel. Dumoble ang presyo ng pareho mula 2020 hanggang 2024. Ibig sabihin, mas mahal ang pyesa, paggawa at produkto. Kaya ilang kumpanya sa United States ang kayang gumawa nito. Isang AK Steel at isang kumpanya na may malawak na hanay ng mga produkto ay hindi kayang basta-basta iwanan ang lahat ng ginagawa nila at ilaan ang lahat ng oras at resources nila sa issue ng transformer. Kahit gawin nila iyon, baka hindi pa rin kayanin ang demand. Pero dahil mataas ang demand, may mga bagong kumpanya at ang mga manufacturer ngayon ay magfo-focus sa paggawa ng transformer, di ba? Sa totoo lang, maraming ekonomista pa rin ang natatakot na baka ang AI boom na ito ay mauwi lang sa isang bula. Ang labis na spekulasyon at sobrang pagpapahalaga ay maaaring magdulot ng pagbagsak at bumaba ng husto ang halaga sa merkado. Dahil dito, nagiging maingat ang mga kumpanya na mag-invest ng todo dahil baka wala rin silang mapala. Kahit pessimistic ang mga ekonomista at matatag ang AI, may isa pang patibong sa ekonomiya na nakaabang. Ayon kay Edward Wilford ng OMDIA, sobra ang supply. Natutunan natin na huwag magmadaling punan ang kakulangan dahil nauuwi ito sa labis na supply. Walang gustong magtayo ng infrastruktura na 10 taon bago mabayaran, tapos mawawalan lang ng halaga dahil nasobrahan ito. Mahalagang sanggunian ang semiconductors dito bilang bagong halimbawa ng bullwhip effect ayon sa mga ekonomista. Noong COVID pandemic, kailangan ang semiconductors tulad ng transformers na mahalaga rin ngayon sa AI data center. Susi sila sa maraming teknolohiya. Ang demand ay parang dugo sa tubig para sa maraming kumpanya na sabik kumita dahil sa kakulangan, kaya pinalaki nila ang produksyon ng semiconductors sa lahat ng aspeto. Pagdating ng panahon na lumago ang produksyon dahil sa malalaking investment, wala nang may gusto. Bumagsak ang demand, kaya hindi na makatwiran ang bagong investment sa sobrang supply. Biglang tumaas at bumalik, parang latigo ng toro. Halos lahat ng problema ay may solusyon. Kailangan lang seryosong investment sa renewable energy dahil habang lumalawak ang AI, tumataas din ang demand sa step-down transformers. At pagkatapos, ang pagpapanatili ng sapat na supply ay nagmumukhang isang karera. Hindi talaga kayang manalo ng mga data center. Pero dahil dito, may tanong na ayaw sagutin ng kahit sino. Talaga bang nasusolusyonan nito ang mas malalaking issue tungkol sa kuryenteng kailangan para patakbuhin ang AI industry o pinapaliban lang talaga natin ang problema? Sa puntong ito, matagal nang sinabing ang AI data center ay maaaring gumamit ng kuryenteng singlaki ng konsumo ng mga syudad. Ganun na ang sitwasyon ngayon. Hindi lang ito tungkol sa kuryente, kundi pati sa real estate dahil lumalaki ang mga data center campus. Kung saan may enerhiya, may init at kapag nag-overheat sila, nagsasara ang mga ito. Para masolusyonan ito, kailangan ng maraming tubig, ngunit limitado ang supply natin. Sa bandang huli, lumilitaw ang isang mahirap na tanong. Sino ang dapat bigyan ng prioridad, ang mga AI data center o ang totoong tao? Mahalagang tandaan na, ayon sa ilang pagtataya, pwedeng umabot sa 150 bilyon kada taon ang gastos ng mga negosyo sa Amerika dahil sa bigat sa American Power Grid kung walang modernisasyon. Kung patuloy ang bilis ng AI, malamang di bababa ang bilang. Sa ngayon, tila kontento ang AI industry na ipagpaliban ang problema. Hanggang sa dumating ang susunod na serye ng mga problemang kailangang harapin.
Ang problema ay habang patuloy na tumataas ang gastusin sa pamumuhay at ang pandaigdigang temperatura ay tila umaabot na sa hindi na kayang antasin. Sa isang punto, kailangan nating tanungin ang ating sarili. Ano ang mangyayari kapag tuluyan na tayong naubusan ng palugit? Ngayon na ba? Alamin kung bakit mas mabilis kang mapapatay ng global blackout kaysa ikatlong digmaang pandaigdig o panoorin mo na lang.